Noong panahong yun, iniisip niyang magpakamatay at likas na iniiwasan ang anumang may kinalaman kay Douglas. Wala rin siyang balak na kumonsulta sa isang psychologist, bagaman hindi niya kasalanan, hindi niya kailanman nalaman ang tungkol dito. Parang hindi inaasahan ng lalaki na akuin ni Shera ang responsibilidad na yon. Bahagyang lumaki ang kanyang mapupungay na mata, ngunit agad din itong bumalik sa dati at may bahagyang panguuyam na nagsalita. Ang mga galing sa mayayamang pamilya ba ay kasing hipokrito mo? Kahit anong isipin mo, alam ni Shera kung anong imaheng nasa isip ng kausap tungkol sa kanya. Kaya hindi na siya nangatwiran. Sa halip, kinuha niyang isang papel, isinulat ang kanyang numero at inabot ito sa lalaki. Gusto mo ring bayaran ng batang yon? Ano man ang balak mong gawin, handa akong akuin ang kalahati ng gastos. Hindi tinanggap ng lalaki ang papel. Sa halip tinignan niya ito ng malalim bago lumakad palayo. Mrs. Bustamante, huwag mong isipin na kayang solusyonan ng pera ang lahat ng bagay. Habang pinapanood ang papalayong lalaki, tinupi ni Shera ang papel sa kanyang palad at nakaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Matalim siyang bumuntong hininga at muling tumingin sa nakasarang pinto. Nagatubili man, lumapit siya at kumatok. Angkong Dimitri, nagustuhan mo ba ang alak na ipinadala ko ilang araw nang nakalipas? Alam niyang hindi siya dapat magmadaling hingi ng tulong ng matanda para sa kanyang sakit, ngunit habang tumatagal, ang pagpapagaling ay lalong nagiging mahirap para sa kanyang tito ang sitwasyon. Kaya naman kailangan ng kapal ng mukha ang puhunan niya. Sa loob ng bakuran, may makahulugang ang matanda bago ito lumapit at binuksan ang trangka ng pinto. Sinipat niya si Shera mula ulo hanggang paa. Waring iniisip kung naririnig niya ang maikling pag-uusap nito at ng lalaki sa ilalim ng matalim na tingin ng matanda. Pilit na ngumiti si Shera upang hindi ito mainis sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagtanong ang matanda. Iha, marunong ka bang magluto ng pato na may fermented rice wine? Opo, agad na nagliwanag ang mata niya. Hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang husay sa pagluluto ng ganito kabilis. Mabilis niyang inangat ang ulo't matatag na sumagot. Ano pang gusto mong kainin? Bibili ako ng anumang sangkap na kailangan mo sa bahay. Naihanda ko ng lahat ng sangkap. Ikaw na lang magluluto. Dahan-dahang umurong ng kalahating hakbang ang matanda. Pinapanood si Shera na masayang pumasok sa bakuran. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang seryosong labi sa isang banayad ng ngiti. Ngunit sa sumunod na segundo, mahigpit siyang nagbabala. Ang mga pato dito ay natural na pinalaki at hindi ikinukulong. Ayos lang kung hindi mo kayang magluto, pero kung masasayang mo lang ang mga pato, hindi kita mapapatawad. Huwag kayong mag-alala, dati akong... Sandaling dumilim ang tingin niya nang maalalang isang bahagi ng kanyang nakaraan na ayaw na niyang pag-usapan. Masugid kong pinag-aralan ng pagluluto, kaya siguradong hindi ko kayo bibiguin. Nandun ang kusina. Kung mapapaligaya mo ko sa luto mo, maaari akong gumawa ng exception at pakinggan kung anong problema ang gusto mong ipatingin sa akin. Sabi ng matanda sa kanya. Sa narinig muling napuno ng enerhiya si Shera at agad na sumabak sa kusina. Sa ibabaw ng chopping board, ang pato'y naihiwalay sa mga buto nito nang may kahangahangang linis at kasaniyan. Maayos na nakatabi ang mga buto. Walang natirang kahit na anong karne sa mga ito. Para magawa yon ng ganun ka-eksakto, ang isang tao ay dapat may 10 taong karanasan bilang isang chef o hindi kay isang doktor na biyasa sa paggamit ng scalpel. Hindi niya napigilang manginig ng bahagya, waring may naalala siya. Para bang sa isang iglap, nakita niyang lalaking mababa ang tingin sa kanya. Nakatayo doon na walang ekspresyon. May hawak na kutsilyo sa kamay na kumikislap sa lamig. At sa loob lamang ng ilang galawan, ay naihiwalay na nitong perpektong mga buto ng pato. Sa totoo lang, ang mismong bodyguard ng pamilya Bustamante ang nagrekomenda sa kanya. Isang patunay na may mataas na kasanayan ang lalaking yon sa larangan ng psikolohiya. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay natapos na ang lutong fermented duck. Pinilit ni Shera na ayusin to sa pinakamagandang presentasyon. At nanginginig na dinalang pinggan papunta sa bakuran. Tumayo siya sa ilalim ng balag na upo. Puno ng pananabik habang hinihintay ang reaksyon ng matanda. Ibinuhos ng matanda ang sarili niyang alak at walang balak na anyayahan si Shera na maupo. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling seryoso gaya ng dati. Kaya mahirap basahin kung nagustuhan niya o hindi ang putahe. Halos lumundag ang puso niya sa kaba.
Mabilis niyang kinwestiyon ng sarili bagamat natutunan niya mismo ang lutuin mula sa isang chef. Matagal na rin mula noong huli niyang niluto to. Paano kung bumaba ng antas ng kanyang pagluluto at hindi ito magustuhan ng matanda? Matapos ang 3 tagay, dumigay ang matanda. Namumulang mukha sa epekto ng alak. Kinuha niyang huling piraso ng karne mula sa sabo at saka iwinasiwas ang kamay. Senyales na tinatawag si Shera. Sige, magsalita ka. 2 hakbang ang ginawa niya papalapit, puno ng pag-aapura habang pinapaliwanag ang kanyang pakay. Walang naging mabuting epekto ang gamot ng ibang bansa para sa akin, tito. Narinig kong isang kayong dulubhasa. Sa tradisyonal na medisina noon, kayo na lang ang huling pag-asa ko. Gagawin kong kahit na ano, huwag niyo lang akong tanggihan. Umiling ang matanda, hindi sumang-ayon pero hindi rin tumanggi. Hindi ko alam ang tungkol sa medisina ng ibang bansa, pero sa tingin ko, walang mas mabisa kaysa sa acupuncture at herbal na paligo. Tumikim siya, pagkatapos ay nag-inat at diretsong pumasok sa bahay upang matulog. Iniwan si Sharang mag-isa sa bakuran. Ang sinumang mayabang at mapagmataas ay siguradong hindi makakatiis sa ganitong klaseng hindi pagbibigay pansin. Ngunit hindi ito inilintana ni Shera. Tahimik siyang yumuko, nag-isip sandali at saka ngumiti. Kinuha niyang mga marunuming pinggan mula sa 8 Immortals table at nilang mga to sa kusina upang hugasan. Nang matapos, kumuha siya ng walis at buong lakas na nilinis ang bakuran. Pagkatapos ay isang diniligan ang mga halaman at bulaklak. Pagsapit ng hapon, pati ang maliit na asong pag sa bakuran ay tila naging malapit na sa kanya. Masiglang kumakawag ang buntot habang sinusundan siya saan man siya magpunta. Ang pinto sa likuran niya ay umungol habang bumukas at lumabas ang matanda habang nagiinat. Nang makita niyang abala si Shera at pawisan, bahagyang sumilay ang paghanga sa kanyang mata. Sa loob ng maraming taong nagdala ng mamahaling regalo upang mapagamot sa kanya. Ngunit konti lamang ang pumasa sa kanyang pagsubok. Kung tinawag lang ni Shera ang kanilang mayordoma para gawin ang lahat ng ito, sa halip na siya mismo, tiyak na pinalayas na siya ng dalaga, gaano man ito kaganda. Habang iniisip yon, saglit siyang nagmuni-muni bago nagsalita ng maikli. Mas maagang rehabilitasyon, mas mabuti. Kung gagawa ka ulit ng fermented duck, dalahin mong tiyuhin mo dito. Maganda ka para sa isang mahabang laban. Ang hindi direktang kahulugan nito, papayag siyang magsimula ng gamutan. Ngunit habang nasa proseso, kailangan patuloy na magsikap si Shera, tulad ng ginawa niya ngayon. Opo, maraming salamat, ngumiti si Shera, bahagyang nagdiningning ang kanyang mga mata. Tinaas niyang marunumi niyang kamay upang punasan ang pawis sa kanyang noo. Inilapag ang hawak niyang paso at tumingin sa langit bago magpaalam. Babalik ako bukas, napatitig ang matanda sa kanyang ngiti. Saglit na natigilan, pagkatapos napailing ito at bumalik sa loob ng bahay. Tanda ng tahimik na pagsang-ayon na bilisan ng paggamot. Mukhang napakahalaga ng tiyuhing iyon sa batang ito. Pagbalik niya sa lungsod, eksaktong 4:00 ng hapon, dumiretso siya sa supermarket at bumili ng maraming sangkap at gamit para sa isang family hotpot. Balak niyang magdaos ng maliit na salo-salo sa kanyang studio bilang selebrasyon sa nalalapit nitong pagbubukas. Habang nagtutulak ng cart na halos hindi na magkasyang mga pinamili, tinawagan niya si Maverick upang puntahan siya at tumulong sa pagbibit-bit. Magkasama nilang dinala ang mga gamit pabalik sa studio. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, nagsimula ng dumilim ang paligid. Nakaupo sa malambot na sofa sa studio, kinuha ni Cher ang kanyang cellphone at nagpadala ng dinner invitations kina Aliana at sa kasintahan nito, pati na rin kina Melchor at Liam. Lahat ng iba'y sumang-ayon, ngunit si Melchor lamang hindi tumugon. Samantalang nakatayo sa opisina ng Pangulo ng Bustamante Group. Paulit-ulit na tinitingnan ni Melchor ang kanyang telepono at sa wakas ay napagpa siyang humingi ng pahintulot na umalis ng maaga. Sir, may personal akong kailangang ayusin. Maaari ba akong umalis ng maaga ngayon? Itinaas ni Eros ang kanyang maamong kilay at agad na tumanggi na may ngiti sa labi. Makikipag-date sa kasintahan mo? Sandaling nag-alinlangan si Melchor, ngunit sa huli binanggit ang pangalan ni Shera. Magbubukas ng studio si Miss Shera bukas ng 9:00 at inimbitahan niya akong dumaan ngayong gabi para makisaya sa kanyang munting pa-dinner. Mula nang mangyaring insidente sa ospital, nagpalitan ng number sina Shera at Melchor, kaya maaari na silang direktang mag-usap ng hindi dumadaan kay Eros. Tinignan ni Eros ang tahimik niyang telepono at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata sa pag-iisip. Mahirap basahin ang kanyang totoong emosyon.
Hulaan mo, imbitahan kaya ako ni Shera? Nahihiyang kumurap si Melchor. Naalala kung paano pinili ng kanyang boss na manahimik sa handaan ng kaarawan ng ina nito dahil sa sinabi ni Marlene. Kasabay nito sumagi din sa isip niyang pambubuli online na naranasan ni Shera nitong mga nakaraang araw. Dahil tinatamad na siyang hulaan ang iniisip ng kanyang boss, diretso siyang sumagot. Malamang hindi. Hindi nagalit si Eros sa kanyang prangkang sagot, sa halip ay tumawa lang at nagsalita. Sige, pumunta ka. Hindi mo na kailangang iparating ang pagbati ko sa kanya. Nagulat si Melchor sa pagiging bukas ng kanyang boss. Dahan-dahan siya naglakad papalabas ng opisina. Ngunit bigla siyang napatigil, lumingon siya at muling nagtanong. Sir, napanood niyo na ba ang video na inilabas ng pamilya? Salvasyon laban kay Shera? Malalim na huminga si Melchor at dahil sa kanyang simpatya para kay Shera, naglakas loob siyang magsalita ng may paggalang. Hindi mahalaga kung hindi niyo siya gusto. Pero maaari bang wag niyo na siyang bigyan ng pag-asa? Alam ko kung ayaw niyong makita siya. Madali lang para sa inyo na iwasan siya. Kahit sino na may matalas na mata ay makikitang minsan, itinuring ni Shera si Eros bilang isang kaligtasan. Ngunit walang pahintulot. Sa huli binaliwala lang nito ang babae dahil doon nagkaroon siya ng awa kay Shera. Sa kasalukuyan, nalalapit ng kasal ni na Eros at Marlene at ang ganitong resulta ay tsak na napakasakit para kay Shera. Hindi niya kailanman ipinahayag ang kanyang sakit sa sinuman, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya nasasaktan. Tahimik na lumipas ang oras at nang nagsimula ng magisisi, si Melchor sa kanyang pagiging prangka, baka nga nasobrahan siya at na-offend ang kanyang boss. Isang mababang magnetikong tinig ang bumasag sa katahimikan. Sino nagsabing hindi ko siya gusto? Natigilan si Melchor sa narinig. Halos hindi makapaniwala. Ano po ang sinabi niyo? Tinignan siya ni Eros na may kawalang interes. Pagkatapos ay biglang umiti ng hindi malinaw ang ibig ipahiwatig. Ngayon lang kita nakitang lumapit sa akin para ipagtanggol ang isang babae. Malinaw na gusto mo rin siya. Biglang nalamig si Melchor at kagad niyang ibinabang ulot na gaalalang nagpaliwanag. Sir, humahanga po ako kay Miss Shera pero wala akong ibang intensyon sa kanya. Itinaas ni Eros ang kamay upang putulin ang kanyang paliwanag. Tumayo mula sa sofa at lumapit sa malaking floor-to-ceiling na bintana. Tumingala siya sa madilim na langit na puno ng mga bituin. Habang ang ilaw at anino'y naglalaro sa kanyang muka na lalo nagpalabas ng kanyang hindi makatotohanang kagapuhan. Ano sa tingin mong gusto ni Shera? Hindi to kailanman pinag-isipan ni Melchor. Matapos ang mahabang katahimikan, nagtanong siya na may pag-aalinlangan. Kung gusto ni isang babae isang lalaki, hindi ba't nais niyang pakasalan ito? Ngumiti lang si Eros at hindi sumagot. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, patuloy niya. Matapos ang ganitong klaseng kasal, magkakaroon ka pa ba ng pag-asa sa pag-aasawa? Magkakaroon ka pa ba ng tapang na magmahal muli ng buong puso? Biglang napasinghap si Melchor. Tila may napagtanto. Ano po ang ibig niyong sabihin? Dahan-dahang inilabas ni Eros ang isang sigarilyo mula sa kanyang platinum na lalagyan. Pinadaan ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at pinaglaruan ito ng marahan. Sa halip na ipaliwanag kay Melchor, mas tama sigurong sabihin na inaayos ni Eros ang sarili niyang mga iniisip. Lumabas ako sa buhay niya sa isang napaka-espesipikong pagkakataon at masyado siyang matigas ang ulo. Ayaw na ayaw niya na may utang na loob sa iba. Kung hindi niya ito mabayaran, iisipin niya ito araw-araw at magiging pabigat sa kanya. Sa dami ng iniisip niya, hindi maiwasang may maramdaman siyang kaunting paghanga sa akin. Masasabi mong ito'y pagmamahal o marahil masigit na isang pagkakapit. Ngunit hindi pa ito totoong pag-ibig. Bago pa lumabas ang balita, si Shera mismo ang nagdesisyon na kupirmahin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isang oras bago ito pumutok. Sa tingin mo ba, isa siyang mahina at kaawa-awang babae na walang magawa kung hindi umasa sa ibang mabuhay? Alam niyang isang tawag lang sa akin. Naayos ko kaagad ng lahat para sa kanya. Pero mas pinili niyang akuin ang responsibilidad sa halip na tumakas. Ang pagpili na sunugin ang iyong tulay sa kabila ng may ibang dadaan, palabas ay mas mahirap kaysa sa pumili kapag wala ka ng ibang opsyon. Melchor, sa lahat ng babaeng nakilala mo, meron pa bang iba na may ganitong tapang? Napanganga si Melchor, hindi alam kung paano sasagot. Masyado niyang pinadali ang pag-unawa kay Shera. Inakala niyang isa siyang mahina at kaawa-awang babae na walang ibang kakapitan.
Kung hindi dahil sa sinabi ni Eros, malamang hindi siya kailanman matutuklasan ang tunay na halaga ni Shera. Hindi na kailangan ni Eros ang kanyang sagot. Hindi mo alam kung ano talagang kailangan niya. Baka siya mismo siya ngayon, hindi pa niya alam. Pero alam ko kung anong pinakamainam para sa kanya. Marahang tumunog ang lighter at ang ningas ay nagbigay liwanag sa mahabang daliri ng lalaki. Hawak ang apoy, bahagya siyang yumuko upang sindihan ng sigarilyo. Matagal nang nasa pagitan ng kanyang mga daliri. Walang bahid ng emosyon ng mga salita ng lalaki. Mas nangingibabaw ang rason kaysa sa damdamin. Palagi nasa pagitan ng lamig at init, kasing labo ng usok na umiikot sa kanyang mga daliri. Kahit hindi ko siya mahal, handa akong ibigay sa kanyang pinakamaganda. Handa ko siyang tulungan. Sa gabing yun, maagang umalis si Melchor sa kumpanya. Inapakan na accelerator. Nang tuloy-tuloy at sa wakas dumating bago pa kumulo ang hot pot. Sa loob ng studio, nakahanda ng mesa. Sina Miguel at Maverick ay abala sa pag-uusap kung aling celebrity ang iimbitahan para sa endorsement. Samantalang suot ni Cher ang isang apron na may disenyong oso habang masiglang naglalakad sa pagitan ng maliit na kusina at reception room. Kasama si Aliana, ang buong paligid ay puno ng buhay. Nang tumunog ang doorbell, si Gabriel na abala sa pagkain ng ice cream. Habang naghihintay ng pagkain ay biglang tumalon sa tuwa at mabilis na tumakbo upang buksan ang pinto. Uncle Melchor! Magandang gabi, young master. Kinuha ni Melchor ang isang piraso ng imported na chocolate mula sa kanyang bulsa at inabot ito sa bata. Nang magpasalamat ng magalang ang bata, itinaas niya ang paningin at nakita si Shera na palabas ng kusina. May hawak na basket ng gulay. Ang babaeng pinag-usapan niya at ng kanyang boss kanina lang ay biglang nasa harapan na niya ngayon. Biglang sumagi sa isip niyang magkahalong emosyon. Sa isang banda, naaawa siya dito. Sa kabilang banda, hinusgahan niya ito ng palihim. Kaya nang magulat si Shera sa kanyang pagdating at inimbitahan siyang maupo, hindi siya kaagad sumagot. Pinisil niya ang kanyang mga labi at sa mahinang tinig biglang nagsabing, Miss Shera, patawad. Ha? Bahagyang kiniling ni Shera ang ulo tila nag-iisip kung bakit ngunit hindi maunawaan ang ibig niya sabihin. Sa halip maling akalang pumasok sa isip niya at ngumiti. Hindi ko naman talaga balak imbitahan ng tito ko. Kung hindi siya dumating, hindi mo kasalanan. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Habang pinagmamasdan si Shera, masigla at punot ng buhay, parang hindi naapektuhan ng mga usap-usapan na pagtanto ni Melchor kung gaano katalas ang mata ng kanyang boss sa pagkilala ng tunay na pagkatao ng isang tao. Napangiti siya ng mapait ngunit hindi na nag-abala pang magpaliwanag. Sa tabi nila ay pinagmamasdan ng batang si Gabriel sa Melchor at biglang ngumuso. Uncle Melchor, ang weird mo ngayon. May nagawa ka bang mali kaya pinagalitan ka ng daddy ko? Ang kamao niya na nakalawit sa kanyang tagiliran ay mahigpit na nakasara at marahang umingit. Hindi na napigilan ni Douglas ang sarili. Tinaas niyang kamay at mahigpit na hinawakan ng kanyang pulso. Napakalakas ng puwersa na para bang gusto niyang sakalin siya hanggang sa mamatay. Lumayas kang hayop ka. Dumating ang lalaki doon ng biglaan. Eksakto magtatapon sana siya ng basura sa labas. Kaya naabutan siya nito. Shera, huwag mong isipin na kaya kang protektahan ni Maverick. Anong karapatan mong kausapin ako ng ganito? Tama ka. Wala akong karapatang protektahan ng kahit na sino. Itinaas ni Shera ang kanyang baba. Puno ng pangungutya ang kanyang mga mata habang nagsalita siya sa isang tinig na puno ng pagsisisi. Mali ako noon na mahalin ka. Ang lahat na nangyayari ngayon at ang nakaraan, 5 taon ay bunga ng aking karma. Inaamin ko yon. Pakiusap, ipadala mo na kaagad ang kasunduan sa annulment. Gawin mo kung anong gusto mong ipahayag sa balita. Basta't huwag ka nang magpakita sa harap ko kailanman. Nung una, dahil sa mga kasalanang ginawa ni Evelina, pinili niyang manatili bilang asawa ni Douglas upang hindi makuha ng kapatid niyang gusto nito. Pero ngayon ang tanging nasa isip niya ay ang makatakas sa lalong madaling panahon. Kahit hindi niya mapigilan si Evelina, wala na siyang pakialam sa ginagawa ng babaeng yon. Bagay naman to kay Douglas. Mga basura, minahal lang naman niyang maling tao. Hindi pa ba sapat na iwan niyang kanyang anak at makulong? Gaano katagal pa ba siyang kailangan magbayad sa kanyang kasalanan? Kailangan pa ba nitong patayin siya mismo para lang masiyahan? Saglit na lumitaw ang sakit sa mga mata ni Douglas. Napakagat siya sa kanyang labi at muling inulit ang kanyang alok.
Hindi na malayo na siya sa dating arogante niyang sarili at may bahagyang pag-alinlangan sa kanyang tinig. Kung magmamakaawa ka lang sa akin, walang mangyayaring masama bukas. Mapait na ngumiti si Shera at walang pag-alinlangang pinutulang sasabihin ng lalaki. Douglas, mas pipiliin ko pang mabuhay sa gitna ng panlalait ng lahat kaysa lumuhod sa'yo para mamatay. Pagkasabi nun, ginamit niyang lahat ng kanyang lakas upang iwaksi ang kamay ng lalaki. Binuksan niyang pinto na hindi pa ganap na nakasara. Kasabay ng pagsara nito, tuluyan siyang naglaho sa paningin ni Douglas. Ang kanyang likod ay matubid at hindi nagpakita ng alinlangan. Walang kurap na nakatitig si Douglas sa pinto na nagsara sa harap niya. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit sa kanya maras na sinuntok ang dingding. Binigyan niya ito ng paraan para makaligtas, pero hindi nito pinahalagahan. Sa ganitong sitwasyon, kailangan gawing kahanga-hanga at kapansin-pansin ng press conference. Bukas pagkatapos ng bukas, bukod sa kanya, saan pa sa mundo tatanggapin ng isang babaeng nakulong at may masamang reputasyon? Sa loob ng kwarto, sumandal si Shera sa pinto't malalim na huminga. Hindi niya alam kung bakit siya hinahanap ni Douglas pero nakita niyang bahagyang pag-alinlangan sa mga mata nito. Gayunpaman wala siyang pakialam. Ito ang naging dahilan ng bangungot niya habang buhay. Kung maaari lang ayaw niya nang makita ito kailanman. Kahit ni isang beses. Shera, iniwanan kita ng isang buong mangkok ng hipon. Tumatakbo si Gabriel dalang isang mangkok at tinidor. Nakatingala ito sa kanya. Inabot ang pagkain na parang isang mahalagang kayamanan. Ang kanyang malalaking mata ay kasing kislap ng tubig at hindi na binanggit kung bakit siya nawala ng matagal. Tikman mo, sabi ni Tita Aliana, dagdagan daw ng sesame paste para mas masarap. Lumambot ang puso niya. Alam niya nag-aalalang bata kaya kagad niyang kinuhang mangkok at kumuha ng isang piraso gamit ang tinidor upang isubo. Ramdam niyang malasakit ng bata pero ang lasa sa kanyang bibig ay parang walang kwenta. Para bang umunguya lang siya ng wax. Simula nang mangyari insidente ng kidnapping, hindi niya alam kung nawala nga ba talagang panlasa niya. Pero wala rin siyang pakialam, kaya't nagkunwari siyang nasasarapan. Pilit na nagpapakita ng kasiyahan para mapasaya si Liam. Mula sa likod ng partition, sandaling pinagmasdan ni Aliana ang dalawa. Nang matiyak niyang mukhang maayos ang pakiramdam ni Shera, lumapit siya na may mahinang tawa. Kasunod nito'y marahang tinapik sa balikat ng kaibigan. Mag-aalas 10 na. Halos tapos na kami kumain ni Miguel. Uwi na kami. Babalik kami sa ibang araw upang ako naman na magluto. At syempre para din niya sa pinakamamahal nating si Liam. Pinisil pa niyang pisngi ng bata. Alam niya kung gaano kalakas si Shera. Kaya sa ganitong mga pagkakataon, mas mainam na bigyan ito ng espasyo upang maghilom ng sugat ng mag-isa. Ang awa, isang salitang nagdadala ng pangungot niya ay isang insulto para sa mga taong kumakapit. Nagpupursigi at patuloy na lumalaban upang mabuhay. Nilunok ni Shera ang hipon sa kanyang bibig sa katahimik na tumango kay Aliana bilang pasasalamat. Doon natapos ang kasiyahan. Naunang umalis si Miguel at Aliana. Si Melchor naman ang naghatid sa matamlay na pabalik sa lumang bahay. Tanging si Maverick ang nanatili hanggang sa huli. Tumulong sa paghuhugas ng mga pinggan ngunit hindi rin nagpaiwan para magpalipas ng gabi. Ang brand na ilalabas sa publiko ay isang sub-brand ng international brand ng pamilya Argiles. Dahil sa time zone difference, kailangan bumalik ni Maverick sa apartment upang dumalo sa isang remote meeting para sa mahalagang paghahanda. Bago umalis, nilabas ng isang dokumento at pinakita kay Shera ang kaukulang plano ng Bustamante Group para sa brand na to. Sa isang misteryosong tono, dinagdag niya, "Tingnan mo, naritong pangalan ng brand. Pinangako naming bibigyan ka ng sorpresa ngayon, ang tamang panahon para ibunyag ito." Pagkaalis ni Maverick, kaagad na bumalot ang katahimikan sa studio na para bang lumamig pati ang hangin sa paligid. Hindi nagpadali si Shera upang tingnan ng plano. Matagal siyang nanatili sa tahimik na reception bago tuluyang tumalikod at naglakad papunta sa banyo sa loob ng lounge. Bumulwak ang mainit na tubig mula sa shower. Dahan-dahan siyang napaluhod, niyakap ang kanyang mga tuhod at pinagmasdan ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang buhok. Matagal siyang napangiti ng mapait, hindi siya makapaniwala sa huli, natalo pa rin siya ni Evelina. Sa sandaling ito, wala pang 12 oras bago sumapit ang ikasyam na umaga ng kinabukasan. At kung sasabihin niyang hindi siya natatakot, isang kasinungalingan yon. Nakakatakot ang mga salita ng tao, tatlo lang ang kailangan upang makabuo ng isang halimaw. Naranasan niya na ito noon at alam niyang mangyayari ito ulit. Gayunpaman gaano man siya natatakot hanggat may natitira pa siyang hininga, kailanman hindi siya susuko.
Palihim niyang pinalakas ang loob niya. Mahinang tumayo si Shera. Sinuot ang kanyang damit at tinuyo ang kanyang basang buhok gamit ang tuwalya. At bumalik sa sofa upang tignan ang planong iniwan sa kanya ni Maverick. Sa ilang pag-click ng mouse, unti-unting bumukas ang dokumento sa 16-inch screen. Sa itim na background, malinaw na lumitaw ang dalawang salita. Salea, mataas, mayabang at puno ng hindi mapapantay ang kumpiyansa. Madaling maisip ng taong sumulat ng mga salitang ito ay isang taong puno ng sigla. Marangal at hindi madaling sumunod sa iba. Saglit na kumislap ang mga mata niya at hindi niya namalayang nalampas ng isang tibok ang kanyang puso. Nilahad niyang kanyang mga daliri't marahang hinaplos ang screen. Sinasabing ang sulat kamay ng isang tao ay refleksyon ng kanyang pagkatao. Sa buong Maynila maging ang mga kilalang master ng calligraphy o mga kapangyarihang tao, kakunti lamang ang may kakayahang sumulat ng ganitong estilo at hindi siya maaring magkamali. Ito ay sulat kamay ni Eros. Sa madaling salita, bago pa man niya natanggap ang electronic version ng plano, dumaan na ito sa pagsusuri ni Eros. Matagal siyang nanatiling tahimik, puno ng magkahalong emosyon. Nang ipagpatuloy niyang pagbabasa, napagtanto niyang walang anumang butas ang plano. Maging ang pinakamaliit na detalye ay may anotasyon na parabang masalampa ni Eros ang tunay niyang pangangailangan kaysa sa kanya mismo. Sa estado ng lalaki, kahit na siya mismong nagpondo ng buo sa studio na to, hindi pa rin sapat ang dahilan para pagtuunan niya ito ng pansin. At yun ang bagay na hindi kaya intindihin ni Shera. Naging maganda ang takbo ng opening ni Shera. Walang naging gulo't walang nanggulo. Magaling gumawa ng paraan sina Maverick. Malaki rin ang pasasalamat niya kina Aliana na tinulungan siya. Hindi nakalimot si Eros na puntahan siya. Salamat sa tulong mo, Tito, sabi niya sa lalaki. Tumingin si Eros sa kanya't bahagyang ngumiti. Bakit pakiramdam niya sa tuwing ngingiti ito? Inaakit siya nito. Napapalunok siya sa tuwing mangyayari yon. Kailangan maging matagumpay ka. Bili nito sa kanya. Paulit-ulit nito sinasabing mga bagay na yon sa kanya. Sa pagkakataong ito, ilang beses nag-alinlangan si Shera bago siya tuluyang nagtanong. Nanginginig ang mahaba niyang pilik mata dahil siya kaba at halos hindi marinig ang kanyang tinig. Tito, ayaw niya nang maging emosyonal kaya kailangan niya malaman ang buong katotohanan. Saglit na nagatubili si Eros ngunit hindi niya iniwasan ang tanong. Sa halip ginamit niyang pagkatusong paraan ng pagsagot. Ako ang malaking boss ng studio na to. Pinupondahan ko kayo. Kaya syempre kailangan kong gawin ang lahat para sa kita. Si Eros ay palaging biyasa sa pagkontrol sa damdamin ng mga tao. Kung hindi isa sa alang-alang ang kanyang estado at katayuan, tila makatuwiran naman ang kanyang sagot. Hindi alam ni Shera kung anong inaasahan niya o kung may inaasahan pa ba siya. Naramdaman niya ang pagkadismaya ngunit kasabay nito ay lihim din siyang nakaramdam ng ginhawa. Ang ugnayan nila ni Eros ay simpleng relasyon ng isang nakakatanda at nakakabatang miyembro ng pamilya Bustamante at ng isang boss at empleyado sa loob ng studio. Sapat na yun, hindi siya kailanman nangahas humiling na higit pa. Marahil ang pagmamahal na naramdaman niya ay one-sided. Siya lang ang nakakaramdam. Habang tulala pa rin si Shera, kinuha ni Eros ang alkohol na palinis at dahan-dahang binuhos yon sa kanyang palad. Ang malamig at basang pakiramdam sa kanyang kamay ang nagbalik sa kanyang ulirat. Noon niya lang napagtanto na seryoso si Eros sa ginagawa nito. Mabilis na sumingaw ang alkohol na may mataas na konsentrasyon. Pumantay si Eros sa taas ni Shera na bahagyang nakasandal sa display cabinet. At inangat ang kanyang kamay upang ilagay sa likod ng tenga ni Shera ang ilang hibla ng buhok. Sa malalim niyang titig naglahong buong mundo at si Shera lamang ang nasa kanyang paningin. Shera, lumapit ka. Isang simpleng kilos lang yun. Ngunit kapag si Eros ang gumagawa, lagi may kakaibang dating. Nakakahalina at imposibleng baliwalain. Napalunok si Shera. Pilit niyang tinago ang kanyang nag-alimpuyong damdamin at dahan-dahang dinugtong ang kanyang mga paa habang hawak ang hikaw. Maingat na lumapit ngunit nang mapansin niyang eleganteng hugis ng earlobe ni Eros, wala siyang makitang butas para sa hikaw. Bahagya siyang nadismaya. Tito, hindi ka ba nagsusuot ng hikaw noon? Oo, waring hindi yun malaking bagay kay Eros. Binitawan niyang buhok na hawak niya at sa isang iglap ang dulo ng kanyang mga daliri ay lumapat sa mga daliri ni Shera. Marahang bumalot sa malit na kamay ng babae ang kanyang malalaking palad. Bago pa man makapag-react si Shera, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga daliri at walang pag-alinlangan na pinisil pababa. Sa isang iglap, bumalot ang dugo sa kanyang mga dulo ng daliri. Uminit yon at ibinaling ni Eros ang kanyang paningin kay Shera. Ang kanyang ekspresyon ay mahirap,
basahin isa-isa. Titignan na malimutan ng ninuman ang unang sulyap, napasinghap si Shera at kaagad na umatras. Para bang napaso ngunit mabilis din siyang lumapit muli upang tignang mabuti ang earlobe ng lalaki na ngayon ay may bahid ng dugo. Naglagay si Eros ng isang hikaw sa tenga nito, pinilit yung pinasok doon sa butas ng hikawan, ngunit hindi niya na nagawang humanga dito dahil ito mismong nagpilit ipasok ang hikaw. Sa kabat pagkabalisay kagad siyang nagreklamo. Napakapanganib ng ginawa mo. Paano kung ma-impeksyon ito? Ngumiti si Eros habang nakatingin kay Shera. Mula sa itaas at sa kanyang pagtataka, hindi niya ramdaman ang pagkainis sa pag-alalang ipinakita ni Shera. Kalma niyang sinagot ang babae. Nilinis niya ito ng alkohol. Ayos lang. Paano naging maayos lang yun? Napalunok si Shera. Halatang balis at inis. Kunot noon niya itinaas ang mukha at nagtanong ng may pag-alala. Masakit ba? Hindi. Hindi siya makapaniwala sa kasinungalingang yon. Tinignan niya muli ang earlobe ng lalaki. Ngunit sa kanyang paglingon, noon lang niya napansin kung gaano siya kalapit kay Eros. Isang bahagyang pagtungtong lang ang kanyang mga paa at naabot na niyang manipis at mapanuksong labi ng lalaki. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling yun, tila tumigil ang oras. Tahimik ang buong studio sapat para marinig ni Eros ang unti-unting pagkawala ng ritmo ng kanyang sariling tibok ng puso. Kahit na ipagwalang bahalang estado at kapangyarihan ni Eros, ang kanyang hindi matatawarang kagapuhan at malamig na misteryosong aura ay sapat na upang maakit ang sinaunang babae. Si Shera isang karaniwang babae lamang, kaya't hindi siya naging eksepsyon sa kagapuhan ng lalaki.